Tagapangulo, ikaw na ngayon ang car god ng mundo at ang pinakamayaman. Ano pa kaya ang nag-aalala sa iyo? Maghanda ka ng damit ng pulubi at tseke na 5 milyong dolyar para sa akin. Damit ng pulubi? Anong gagawin mo? Sundin mo lang ang sinasabi ko. Opo, gagawin ko kagad. Sino mang handang magbigay sa akin ng 100 piso, bibigyan ko sila ng 5 milyon para baguhin ang kanilang kapalaran. Nanakaw ang wallet at phone ko. Pwede bang makahingi ng kaunting barya? Pakiusap. Hoy, Anyu! Huwag kang pumunta doon, huwag! Ano ang problema, mahal? Mukhang kaklasiko dati ang pulubing iyon. Magkalapit kami noon. Kapag nakita niya ako, tiyak nahihiram siya ng pera. Umikot na lang tayo. Wanyan, Siya nga, kilala mo rin siya? kilala, ex-girlfriend ko siya. Nag-abroad siya para magtrabaho, tapos naghiwalay na kami. Hindi ko inakalang kaklasiko dati ang ex-girlfriend mo. At isa pang pulube, nakakakahiya. Kung malalaman ng sino man na ang isang kontratista tulad ko ay may kaklasing ganon, napakahihiya ko. Tara na, tara na. Teka, kunan ko muna ng litrato. Zhao Meng, hindi mo alam na ang mga proyekto mo ay lahat galing sa akin. Teka, baka kulang ang 10. Pwede bang humingi ako ng 100? Ano, 100? Bakit ang dami mong kailangan? Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng maayos. Gusto ko ng karne at kailangan ko ng pamasahe pa uwi. Sige. Teka, Ano na naman? hindi ako tumatanggap ng pabor ng walang kapalit. May tseke ako mula sa Dream Group na nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Diretso mo na lang ipapalit sa finance para makuha ang pera. Checking 5 milyon mula sa Dream Group? Ang galing mong magyabang. Okay, kung hindi ka naniniwala sa akin, may iba ka pa bang kailangan? Ituturing ko na lang yon bilang bayad sa pabor mo. May iba pa? Hello, ma? Ajing, malapit na ang ika-6 na pong kaarawan ko. Mag-uuwi ng nobya ang bunso mo. Mag-uwi ka rin para tumigil na ang tsismisan ng mga kamag-anak at kaibigan. Naririnig mo ba ako? Alam ko, pero... Hello, mama? Gets ko. Paano kung ganito? Magpanggap kang nobya ko sa loob ng ilang araw, deal? Ano? Pansamantalang nobya? Kung papayag ka, babayaran kita. Ikaw, babayaran mo ako? Oo, kung gusto mo, bibigyan kita ng sahod. Pero pareho lang ng sahod sa trabaho sa construction. 200 sa isang araw. Sa isang linggo, 1,400. Ah, kalimutan mo na. Bagong taon at kaarawan ng nanay ko. Bilugan ko na lang sa 2,000. Ano sa tingin? Deal na? Okay, usapan na. Bukas ang ika-6 na pong kaarawan ng nanay ko. Dadaling kita bumili ng damit, tapos paligo. Tapos mga regalo, ayos na siguro yon. Tara na. Kumusta ang itsura ko? Wow, ikaw. Ang ganda-ganda mo, ang ganda. So, pwede ba akong humalik? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagpapanggap lang tayo. Hindi ba pwedeng maging totoo? Hindi, imposible. Ang gusto ko ay tulad ng chairman ng Dream Group, isang diyosa. Nakapasok sa top university sa edad na 18, nagtayo ng kumpanya ng kotse sa 22, nagpapublic sa 25, kilala sa buong mundo bilang Diyos ng kotse. Siya lang ang tunay kong pag-ibig. Ah, tagahanga pala siya sa sikreto. Interesting. Hoy Ate Lee, makiramdam ka na lang dito. Hoy Mang Wang, maupo ka. Salamat, salamat. Si Zhao Quan mula sa Dongkun, regalong 2,000. Salamat, maupo ka.
50,000? Si inaanak na Jao Meigi, regalong 50,000. 50,000. Ninang, mahal kong inaanak, nandito ka na. Bakit ang laki ng regalo? Ninang, ika-6 na pong kaarawan mo ngayon. Kailangan kong gumawa ng espesyal. Hindi pa ba nakakauwi si na Kuya Jing at Kuya Yu? Dapat papauwi na sila. Nanay, nakauwi na ako. Nakauwi na ang panganay. Nanay, nakauwi na ako. Nanay, ipakikilala ko sa'yo. Ito ang aking kasintahan, si Wenyan. Kumusta po, tita? Ito po ay maliit na handog para sa inyo. Ang swerte naman ng matandang ginang Xiao. Ang ganda-ganda ng manugang. Maputi at maganda. Talagang taga-syudad. Tama, doon ipinanganak at lumaki sa syudad. Talaga? Taga-syudad ang manugang ko. Siguro may kaya ang pamilya niya, di ba? Ano ang trabaho ng mga magulang mo? Ang tatay ko ay may sariling pabrika. Ang nanay ko naman hindi nagtatrabaho. Namimili lang at naglalaro ng mahjong. Naku, yan ang yamang buhay na laging kong pinapangarap. Ginang Xiao, kapag ganyan ang manugang mo, tiyak na magkakaroon ka rin ng ganyang buhay. Kapag yumaman ka, huwag mo kaming kalimutan, Ginang Xiao. Siyempre naman, kapag nagkapera ako, hindi ko kayo malilimutan mga kababayan. Tuloy ka na sa loob anak, hahanapan kita ng tiyaan ni nanay. Pabrika? Huwag mo akong lokohin. Ninang, nakita ko nakauwi sila sa tricycle. Tagapamahala lang sa mina ang tatay ko, pero nakasakay pa rin ako ng kotse papunta rito. Kung may pabrika ang tatay niya, sasakay ba siya ng sirang tricycle pa uwi? Eksakto, ako ang sasaksi, nakasakay sila sa tricycle. Tricycle? Tama? Ajing, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung may pabrika ang tatay niya, bakit tricycle ang sinakyan ninyong dalawa pa uwi? Halata naman na nagsisinungaling siya, nagmamayabang. Ano nagsisinungaling, nagmamayabang? Hindi ba halata? Ninang, magaling na estudyante si Jing, gwapo at may talino. Ang lalaking katulad niya, kailangan ng babaeng mayaman, magaling at galing sa mayamang pamilya. Hindi siya pwedeng magpakasal sa kahit sinong sinungaling. Ajing, sinungaling ba talaga si Xiaowen? Kasi 3 lang ang kotse namin sa bahay. Isa ang gamit ng tatay ko, isa ang gamit ng nanay ko, at meron din akong sarili dati. Pero may class reunion ng ate ko at gusto niyang magmukhang maganda, kaya hiniram niya yung sa akin. Xiaowen, totoo bang 3 ang kotse ng pamilya mo? Hindi 3 ang kotse namin, 3 lang ang ginagamit. 3 lang ang ginagamit? Anong ibig sabihin yan? Ang pamilya ko gumagawa ng kotse. Ang brand ay Rolls. Kaya 10,000. Ano, sinasabi mo bang ang pamilya mo ang gumagawa ng #1 car brand sa mundo, ang Rolls? Oo, anong problema? Nako, hindi ka ba natatakot masamid sa sarili mong salita? Alam mo ba kung sino ang gumagawa ng Rolls? Ang dream group ng sarili nating Nan Province. At sinasabi mong sa pamilya mo yon? Eksakto, ang Dream Group ang ipinagmamalaki ng Nan Province. Ang founder, ang Car God, ay isang alamat sa financial world. Ikaw ang nagsasabing ikaw ang nakaimbento ng Rolls? Xiao Jingsing, sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ang trabaho ni Xiaowen? Nanay, may pabrika nga siya, pero hindi naman gumagawa ng rolls. Nagloloko lang siya sa lahat. Biro lang yon. Hindi ka nagsisinungaling? Talaga bang may pabrika ang pamilya niya sa syudad? Kung nagsisinungaling ka, huwag kang magalit kung itataboy kita sa aking kaarawan. Nanay, paano ako magsisinungaling sa'yo? Sinasabi mong hindi ka nagsisinungaling, halatang nagsisinungaling ka. Jomigi, ano ang ibig mong sabihin? Tinanong ko ang ina-inahan ko ilang araw na ang nakalipas. Sabi niya wala kang nobya, tapos bigla-bigla, may dala-dala ka ngayon? Hindi mo sasabihin na ginawa mo yung ginagawa ng mga taga-syudad. Para lang mapatahan ang pamilya mo, nagbayad ka para umarkila ng nobya. Tingnan mo sila, hindi naman sila magkasintahan ang dating. Ano ba itsura ng magkasintahan? Paano ba dapat sila umasta? Kailangan mo pa bang magtanong? Hawak kamay, halikan, yakap. Wala kayong ginawa niyan. Gusto niyong makita? Sige, hahalikan ko siya ngayon din. Wenyan, halika. Maghalikan tayo para makita nila. Heto, kumuha ka ng candy. Gusto kong matikman ang tamis sa bibig mo.
Peke pa rin ba? O baka naman naiinis ka lang dahil nakita mo ang gusto mo kasama ang ibang babae? Ano naman kung totoo? Nagbalik kayong dalawa gamit ang sira-sirang tricycle para sa bagong taon, nagpapanggap na mayaman. Niloloko ang mga magulang at kamag-anak nyo. Hindi ba kayo nahihiya? Eksakto. Xiao Jingsing, sabihin mo ang totoo. May pabrika ba talaga sa lungsod ang pamilya niya? Kung nagsisinungaling ka, itatakwil kita ngayon din. Magsalita ka. Niloloko mo ba ang mga kamag-anak? Sagutin mo. Sagutin mo. Ako ang tunay kong pangalan. Ako si Wenyan, tagapagtatag ng Dream Group, kilala rin bilang ang Car God. Sige, magsinungaling ka pa. Tumingin ka muna sa salamin bago mo sabihing ikaw ang car god. Marunong ka ba magmaneho? Eksakto, marunong ka ba magmaneho? Bakit ka naman nagpapanggap na kargad ulit? Naghahanap ka lang ng kahihiyan. Sino bang nagparke ng kotse sa gitna ng kalsada? Halika, alisin mo yan! Sino bang nagparke ng sasakyan sa gitna ng kalsada? Galawin mo! Sino bang nagparke ng sasakyan sa gitna ng kalsada? Galawin mo! Narinig mo? Kaninong sasakyan yan? Kung walang gagalaw, babasagin ko! Sir po, huwag mong basagin. 60 taong gulang na ako ngayon. Masamang kapalaran ang magbasag ng gamit. Papagalawin ko na yan agad. Kaninong sasakyan yan sa kalsada? Pakiusap, galawin nyo. Huwag nyong harangan ang daan. Sasakyan po ni Mr. Liu yan, di ba? Nag-hiking siya. Bilisan mo! Anong gagawin natin? Nagmamadali akong pumunta sa syudad para magpa-foot massage kasama ang kuya ko. Kung maaantala ako, wala sa inyo ang mabubuhay. Anong dapat gawin? Anak, marunong kang magmaneho, di ba? Bilisan mo at galawin mo. Marunong akong magmaneho pero wala akong susi. Paano ko gagalawin? Puting ina, sisimulan ko na ang oras. Kung walang gagalaw sa loob ng 3 minuto, gagawin kong lamay ang birthday party na to. Mga bata, kunin nyo ang mga gamit. Kunin ang gamit ko, tara na! Sir, huwag ninyo po itong basagin. Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong mag-isip ng paraan. Maggie, mas marami kang alam sa mundo. Mag-isip ka ng paraan. Sir, ang tatay ko ang amo sa minahan si Zhao Jinshan. Pwede bang bigyan nyo kami ng pabor at umikot na lang kayo? Sa susunod, ako ang taya ng inumin ng lahat. Ayos ba? Ano, gusto mong umikot ako? Eksakto. Kulang ba kami sa inumin? Wala ka talagang alam. Ngayon, basagin ang sasakyan. Basagin. Sandali! Sandali! Anong ginagawa mo? Huwag kang magkakagulo. Ako na ang magpapagalaw ng kotse para sa'yo. Ano, kaya mong galawin yon? Oh. Wenyan, huwag kang humanap ng gulo. Isa kang trabahador na umuwi gamit ang sirang tricycle para sa bagong taon. Wala kang kotse. Paano mo gagalawin yon? Ano, hindi nga siya marunong magmaneho? Tama. Nagmamagaling lang yan para hindi mapahiya. Kuya Jing, pigilan mo nga tong baliw na to. Kapag nagalit ang amo at nadamay tayong lahat, hindi ko siya patatawarin. Eksakto, sinungaling. Xiao Jingsing, hiwalayan mo na siya. Palayasin mo bago pa tayong lahat madamay. Palayasin. Teka, tumigil ka. Niloloko mo ba ako? Hindi ka nga marunong magmaneho. Paano mo gagalawin ang kotse? Sino ang nagsabing hindi ako marunong magmaneho? Siya ang nagsabi. Nagsisinungaling siya sa'yo. Magaling akong magmaneho. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Wala nga siyang susi. Hindi sa kanya ang kotse. Paano niya gagalawin yon? Eksakto, hindi nga sa kanya ang kotse. Puro salita lang. Xiao Jingsing, hiwalayan mo na siya. Manluloko yan, palayasin mo. Kita mo, sabi ko sa'yo huwag kang magyabang. Sino ang nagyayabang? Sabi ko kaya kong galawin at gagawin ko. Nagyayabang ka pa. Hindi nga sa'yo ang kotse at wala ka pang susi. Paano mo gagalawin yon? Ang ordinaryong tao, kailangan ng susi para mabuksan ng kotse. Pero ako ang diyosa ng kotse. Wenyan.
Naku, ang galing, parang eksena sa pelikula. Marunong pala siyang magmaneho. Imposible, paano nangyari yon? Bakit hindi? Hindi mo ba nakita kung gaano siya kagaling magmaneho? Ajing, totoo bang 3 ang kotse ng pamilya ni Xiaowen? Oo, sa tingin ko. Ginoo, naalis na ang kotse. Maari na kayong umalis. Miss, kung hindi ako nagkakamali, stunt yon, di ba? Pwede mo namang sabihin yun. Naku! Hindi ka panipaniwala. Sa maliit na baryong ito, may tao palang kayang gumawa ng stunt na magiging sensasyon sa buong mundo. Nag-a-accept ka ba ng apprentice? Pwede mo ba akong turuan? Nandito ako sa biyenan ko para sa kanyang kaarawan ngayon. Wala akong oras para makipag-usap. Tawagan mo ako mamaya. Sige, salamat master. Halika kayo, magmano kayo sa master. Mabuhay po, master. May handaan para sa kaarawan ng biyenan ko. Umalis na kayo. Sige, master, aalis na kami. Makikipag-ugnayan ako mamaya. Pag-aaralan ko yung stunt na yan. Master, tatawagan kita mamaya. Ano ngayon? Akala mo ba nagmamayabang pa rin ako? Imposible. Talagang imposible ito. Kung mayaman ka at may kotse ka, bakit sasakay ka pa sa sirang tricycle? Tama, marunong siyang magmaneho, bakit tricycle pa ang sinakyan? Eksakto. Makinig ka, sinabi na niyang ginagamit lahat ng 3 kotse nila sa bahay. Pero kahit na, hindi ba siya nahihiya pumunta sa bahay ng biyenan niya? Hindi ba siya makahiram ng kotse ng mga magulang niya? Tama, sabi niya 3 ang kotse nila. Pwede naman siyang kumuha ng isa. Gusto mo ng katotohanan? Anong katotohanan? Dahil napakayaman ko, hindi ko kailangan ng kotse para magyabang. Oo, sigurado. Ninang, sa tingin ko alam ko na kung bakit siya marunong magmaneho. Bakit? Dahil magnanakaw siya ng kotse. Ano, magnanakaw ng kotse? Tama nga. Zhao Meigui, pwede kang kumain ng kahit ano pero huwag kang magsalita ng walang basehan. Anong ebidensya mo na si Wen Yan ay magnanakaw ng kotse? Hindi ba halata? Nakita ninyong lahat kung paano niya ginalaw ang kotse. Wala siyang susi. Pinuwersa niya ang pinto at dinirect connection. Mga magnanakaw lang ng kotse ang ganoon magmaneho. Ay tama, hindi ko napansin pero totoo pala. Ganoon nga ang mga magnanakaw ng kotse. Tama. Oh. Kaya lumabas na ang katotohanan. Hindi siya mayamang tagapagmana. Wala siya kundi isang magnanakaw ng kotse. Zhao Meigui, tumigil ka sa pagpapakalat ng chismis. May ebidensya ka ba na si Wen Yan ay magnanakaw ng kotse? Anong ebidensya pa ang kailangan ko? Ang kanyang mga ginagawa ay sapat na patunay. Kuya Jing, nahihiya ka lang ba dahil alam ng lahat na dinala mo sa bahay ang isang magnanakaw ng kotse? Kaya ba galit na galit ka? Ajing, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang trabaho ni Xiaowen? Kung ipahiya mo ako sa harap ng buong barangay ngayon, itatakwil kita sa lugar na ito. Sige. Ako, si Xiao Jingxing, isinusumpa sa aking buhay na si Wen Yan ay hindi magnanakaw ng kotse. Anong halaga ng buhay mo? Nasaan ang ebidensya mo? Ikaw ang nagsasabing magnanakaw ng kotse si Wen Yan. Ipakita mo ang ebidensya. Sige, dahil sabi mo mayaman siyang heiress, ito ang unang beses niya sa bahay niyo at ito ang ika-6 na pong kaarawan ng nanay mo. Ninang, magkano ba ang ibinigay niyang pera sa iyo? Pera? Hindi, mga regalo lang. Ano, Ninang, sa ika-6 na pong kaarawan mo, naglakbay pa siya rito at hindi man lang nagbigay ng pera? At may lakas pa siyang magsabing mayaman siyang heiress na may 3 kotse? Eksakto. Anong nagmamadali? Hindi ko pa naisusulat ang pera. Wen Yan, halika. Tara, isulat natin ang pera pampasalubong. Sige. ₱10,000. Ano, 10,000 lang? Bilang manugang na unang pumunta sa bahay ng biyenan para sa kanyang ika-6 na pong kaarawan, 10,000 lang ang ibinigay mo? Anong problema sa 10,000? Ako, isang inaanak lang, nagbigay ng 50,000. Ano sa palagay mo? Kung hindi ka karapat dapat maging manugang ng pamilya Xiao, magpakita ka ng kahihiyan at umalis ka na. Anong karapat
karapatan mo para magmayabang dahil lang sa 50,000 regalo? Naghanda na ako ng regalong milyon-milyon. Paparating na. Ano? Regalong milyon-milyon? Hindi ka ba natatakot masakal sa sarili mong salita? Alam mo ba kung gaano kalaki ang 1,000,000? Eksakto. Magaling kang magsalita, wala ka namang kotse. Nakipagsapalaran ka pa ng tricycle para magbagong taon, tapos magre-regalo ka raw ng milyon? Palayasin na lang natin siya. Huwag mong ipahiya ang buong pamilya. Tama. Labas! Labas! Bakit ganyan ka na naman magsalita? Magtiwala ka sa akin. Hindi kita pahihiyain sa harap ng mga kamag-anak na ito. At hindi ako papatalo sa nagmamagaling na palakang ito. Ano ang sinabi mo? Patalo sa'yo? Sige, ipakita mo nga yung regalong milyon-milyon. Huwag puro salita. Sige, tatawagan ko ang assistant ko para i-check. Nag-aarte ka pa rin, assistant? Yung trabahador na nakisakay sa tricycle para umuwi ngayong bagong taon, may assistant? Sabihin mo na lang na marunong kang lumipad. Kumusta? Kailan darating ang regalong pinapahanda ko sa iyo? Chairman, nasa barangay na po kahit anong minuto na lang darating. Mabuti. At magpadala ka ng convoy ng mga kotse. Lahat sedan. May mga bulag at tangang tao dito na hindi pa nakakakita ng mundo. Bibigyan ko sila ng palabas. Tapos na. Malapit na silang dumating. Sige, magpanggap ka lang. Tingnan natin kung hanggang kailan mo yan matatagalan. Ate Xiao, may mga panauhin pang dumating. Bumalik na ba ang bunso mong manugang? Balita ko, kontratista siya sa syudad. Oo, kontratista sa syudad ang manugang namin. Sino yon? Parang hindi naman siya. Para sa akin yun. Ano, ang mga nasa kotse sa labas para sa'yo daw? Hintayin mo na lang. Chairman. Nadala mo ba ang regalong ipinabili ko? Narito. Ginang. Para sa ika-60 kaarawan ninyo, may maliit akong handog. Tanggapin ninyo po. Ano yan? Ano kaya yon? Isang trabahador na nakisakay lang sa tricycle pa uwi para sa bagong taon. Anong maibibigay niya? Isang sako ng patatas? Buksan mo na, ate. Oo, buksan mo na. Anong yan? Oo, ano yan? Ito ay... Ano, sinasabi mo bang may kotse dito na nagkakahalaga ng 600,000 at bahay na 1,000,000? Akala mo ba mayaman ka talaga? Totoo ba yan? Buksan mo at tingnan natin. Oo, buksan mo. Buksan mo? Tingnan natin. Wenyan, anong laro ba ito? Inuwi lang kita para magbagong taon. Huwag kang gumawa ng gulo at ikahiya ako. Gusto mong malaman kung ano ang nangyayari? Ano ba ang nangyayari? Sa totoo lang, hindi ako ang pulubi na nakita mo sa kalye. Ako ang nagtatag ng Dream Group, nagbabalat kayo lang. Ano? Kayong dalawa, anong pinag-uusapan nyo dyan? Natatakot kang mahuli kaya gumagawa ka ng kwento. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya, di ba? Buksan mo ang regalo at tingnan. Oo, buksan mo. Tingnan natin kung totoo. Buksan mo, sigurado akong mabibigo ka. Xiao Jingsing, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang trabaho ni Xiao Wen? Huwag mo akong gawing katatawanan ng buong barangay. Hindi mo na kailangang magtanong, inang. Halatang halata na ang mga kasinungalingan nitong magnanakaw ng kotse. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba malinaw? Una, nang dumating sila, sinabi ni Kuya Jing na may-ari ng pabrika ang tatay niya at siya ay mayamang tagapagmana. Ngayon naman, may lumitaw na ibang babae at tinawag siyang chairman para siyang amo. Iba't ibang pagkakakilanlan. Ano pa ba siya kundi isang manloloko? Eksakto. Tama na ang usapan, buksan na lang ninyo ang regalo at tingnan ninyo sa sarili ninyo. Sige, buksan mo. Hayaan mong mapatunayang mali siya. Ako na ang magbubukas. Sus Mariosep, susi ng kotse at titulo ng lupa talaga.
So, importante talaga siya. Totoo ba talagang susi ng kotse at titulo ng lupa yan? Oo, isang rolls na nagkakahalaga ng 600,000 at isang bahay sa sentro ng lungsod na nagkakahalaga ng 1 milyon. 600,000. Nananaginip ba ako? Kotse at bahay, ganun na lang. Anak, naku, nakahanap ka nga ng ganito kayamang manugang para sa kin? Ninang huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang maloko. Ano na naman, Miggy? Narito mismo ang susi ng kotse at titulo ng lupa. Paano niya ako niloloko? Kahit pa totoo yan, ano ang patunay niyan? Kung gusto mo, makakakuha ako ng isang buong sako ng mga ganyang bagay ngayon din. Iba't ibang uri ng susi ng kotse ang binibenta sa tindahan ng laruan. At yung mga pekeng dokumento na yan sa kalsada. Titulo ng lupa pa, kung gusto mo, makakagawa sila ng pekeng ID para sa'yo. Eksakto. Sino ang nakakaalam kung totoo ba talaga ang mga susi at papeles na yan? Eksakto. Kakapal, ang lakas ng loob mong pagdudahan ang regalo ng chairman. Tigilan mo ang pagpapanggap. Kung totoo ang mga bagay na to, bakit susi ang ipinadala mo imbes na idinrive dito ang kotse? Huwag kang mag-alala, nasa likuran lang ang convoy. Nakita niyo yon, lumalaki ng lumalaki ang kasinungalingan. Ngayon, buong convoy na raw ang paparating. Nanay, nakauwi na ako. Naku, nakauwi na ang anak ko't manugang. Ang saya-saya. Ang swerte naman ni Aling Xiao. Ang yaman talaga ng kanyang manugang, isang kontratista sa syudad. Oo, narinig ko kontratista siya, parang nagpiprint lang ng pera. Nanay, ito ay maliit na regalong mula sa amin ni Ayu. Nais naming ibigay sa iyo ang kaligayahan at mahabang buhay. Naku, ang pag-uwi ninyo ang sapat na para pasayahin ako. Hindi na kailangang magdala ng regalo. Hindi lang ito regalo, may malaking sorpresa rin ako para sa iyo. Anong sorpresa? Ano yon? Ako, si Zhao Meng, ang pinakabatang manugang ng pamilya Xiao. Bilang pagdiriwang sa kaarawan ng aking biyenan, ay inihahandog ang malaking regalong ito. 100,000, 100,000. 100,000. Ang yaman-yaman niya, 100,000 ng ganun lang. Napakaswerte ni Ayu at nakakilala ng ganoong kahangahangang babae. Tunay na biyaya para sa aming pamilyang Xiao. Nanay, nasa card na lahat ang pera. Gamitin mo kung para saan mo gusto. Ang PIN ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manugang, napakabait mo naman. Nakikita mo ba yan, Wen? Ganito ang hitsura ng tunay na yaman. 100,000 agad ang ibinigay sa card. Pasensya na, ang dami kasing pera sa card ko. Nakakaabala. Wenyan, anong ginagawa mo dito? Kasintahan siya ng kuya mo, dinala niya rito para magbagong taon. Ano? Kasintahan siya ni Agent? Nanay, anong sinabi mo? Kasintahan siya ng kapatid ko? Oo, may problema ba? Grabe naman ito, kuya. Paano mo siya nagustuhan at dinala mo pa rito? Ano naman ang masama kung maging nobya ko siya? May problema ba, Ayu? Hindi lang problema, malaking problema ito. Diyos ko, paano nangyari ito? Sir, aling mata ang may problema? Paano siya naging nobya mo? Ano ang masama kung maging nobya ko siya? Ipaliwanag mo. Dati ko siyang nobya, iniwan ko siya, at ngayon kinukuha mo ang tira-tira ko. Ano, nobya mo siya at iniwan mo siya? Kailan ito nangyari? Hindi ko alam. Pagkatapos lang naming graduate sa kolehiyo, nagkasama kami ng sandali, tapos nalaman kong napakahirap ng pamilya niya, kaya iniwan ko siya. Ayu, totoo ba yon? Napakahirap ng pamilya niya. Siyempre, noon akala ko syudadera siya dahil maputi at malinis, pero probinsyana lang pala. Alam mo kung ano ang pinakakatawa, gusto niyang magtrabaho sa lungsod ng magkasama, kaya umalis siyang mag-isa. Totoo ba yon? Trabador lang siya? Iniwan ko siya. Siyempre, totoo iyon. At ngayon, mas malala pa siya sa isang trabador. Wala siyang trabaho. Kung hindi siya nagtatrabaho, ano ang ginagawa niya? Kahapon, nakita ko siyang namamalimos sa kalye. Nanghingi siya ng limos? Hindi naman. Pulubi siya? Anyo, nagbibiro ka ba? Siya, pulubi siya. Anyo, nagbibiro ka ba? Pulubi siya? Bakit ako magbibiro sa ganyang bagay? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang asawa ko. Magkakilala sila. Anak, totoo ba yan? Kilala mo ba siya? Kilala ko siya. Pero ayaw ko nga lang banggitin. Yung dati kong kaklase, naging pulubi.
Wenyan, kung magiging pulubi ka, maging pulubi ka na lang. Bakit ka pa pumunta rito para mangakit sa kuya ng asawa ko? Zhao Meng, ang kulit-kulit mo talaga. Ano bang akala mo? Pwede mo akong tanungin at utusan? Hindi ko kailangan ng kumpiyansa para utusan ka. Alam mo ba ang kaya ko ngayon? Sige, sabihin mo. Tama na, mahal. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Sabihin mo na lang para mahiya siya. Sige, Wenyan, dahil gusto mong mapahiya dito, masaya akong pagbigyan ka. Ako, si Zhao Meng, kaklase ko siya at kababayan. Noon, siya ang matalino, ako ang tamad. Pero ngayon, 10 taon na ang nakalipas, nagbago na ang panahon. Ikaw ang matalino, nahulog ka sa pagiging pulubi sa kalsada. Samantalang ako, kahit tamad noon, nagsumikap, kontratista ako sa lungsod, nagtatayo ng mga gusali. Nakakuha ako ng 100 milyon, marami ang humahanga sa akin, laging maraming bisita sa bahay. Ngayon, naiintindihan mo na ba ang kaya ko? Sa tingin mo ba wala pa rin akong karapatang magtanong sa'yo? Tama na, Wenyan. Ex-girlfriend kong pulubi. Sapat na ba ang sinabi ng asawa ko para mapahiya ka? Mapahiya ako niya? Mas mataas lang ako sa kanya. Dapat mong malaman, lahat ng meron siya ngayon, binigay ko lang yon ng basta-basta. Ano? Sinasabi mo lahat ng meron ako ay galing sa'yo? Ikaw, isang pulubi na umaasa sa limos ng iba, ang mga nagawa ko raw ay limos mo? Ang kapal ng muka, nakakasuklam. Kuya, sabihin mo sa amin anong panlilin lang ang ginawa niya sa'yo. Sabihin mo na ngayon, dahil nandito na ang lahat, ipaglalaban namin ang hustisya para sa'yo. Parusahan ang sinungaling na ito. Oo, sabihin mo. Paano ka nililang ng sinungaling na ito? Wenyan, bakit wala kang masabi? Hindi na kayang ituloy ang pagpapanggap? Hindi ba't sabi mo 3 ang kotse ng pamilya mo? Na ikaw ang gumagawa ng kotse? Sige, magmayabang ka pa. Kuya Jing, ito ba ang babaeng pinili mo kaysa sa akin? Isang pulubi sa kalye, nagpapanggap na mayamang tagapagmana? Oo, kuya. Sabihin mo sa amin kung paano kanya nilinlang. Kahit dati siyang kaklase ko, kakalabanin ko siya para sa'yo. Hindi niya ako nilinlang. Kuya Jing, nandyan na ang ebidensya. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Binigyan ka ba ng gayuma? Oo, kinumpirma na ng kapatid mo at ng manugang mo. Ano pa ang itinatago mo? Eksakto, nahayag na ang katotohanan ngayon. Sabihin mo, ikaw ba ay isang pulubi sa lungsod? Anong lakas ng loob mong insultuhin ang aming tagapangulo? Naghahanap ka ng gulo! Sino ka? Naglalantad kami ng isang sinungaling dito. Wala kang karapatang magsalita. Umalis ka. Ako ang kalihim ng tagapangulo ng Dream Group. Siya ang tagapangulo ng Dream Group. Ano, sinasabi mo bang siya ang chairman ng Dream Group? Siyempre, Nababaliw ka ba? Sinasabi mo bang isang pulube ang chairman ng Dream Group? Alam mo ba kung ano ang Dream Group? Eksakto, ang Dream Group ang pinakamayamang grupo sa aming Nan Province. Ang tagapagtatag nito, ang Car God, ay isang alamat sa pandaigdigang mundo ng pananalapi. Hindi lang nakakagulat ang yaman niya, misteryoso rin siyang tao. At sinasabi mong itong pulubi ang chairman ng Dream Group? Kung marinig ito ng Dream Group, gugulpiin ka nila. Ang pagkapunit-punit ang pinakamababa sa mga problema mo. Baka madamay mo pa kaming lahat. Maniwala ka man o hindi, ang taong nasa harap mo ay talagang ang chairman ng Dream Group. Binalaan na kita. Kung galitin mo ang chairman, ikaw ang mananagot. Naku, natatakot ako. Ngayong nahayag na ang kasinungalingan, nagbabanta na lang siya. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Sabi ko sa'yo, matagal ko nang kilala si Wenyan. Iniwan ko siya dahil ayaw ko sa kanya. At pinagtatanggol mo pa rin siya? Tama, mahal. Di ba nakita natin siyang namamalimos sa kalye kahapon? At kumuha pa tayo ng litrato? Ipakita mo ang mga litrato at patunayan mo. Tama, kumuha ako ng litrato. Tingnan ninyo. Pulubi talaga siya. Isang tunay na pulubi. Naku, pulubi nga talaga siya. Diyos ko, pulubi nga siya. Isang tunay na pulubi. Ay, sinungaling na daya ako. Ninang, sabi ko sa'yo peke siya. Ngayon, naniniwala ka na ba? Sabi niya may pabrika ang pamilya niya, regalong milyon-milyon, kotse na 100,000 ang halaga, bahay na 100,000 ang halaga. Ay, nakakahiya. Kunin mo ang mga peke mong regalo. ito ang tunay na regalong milyon-milyon. Kung ayaw mo, huwag kang magsisi mamaya. Sinungaling ka. Dinaya mo ang anak ko, binigyan mo ako ng peking regalo, tapos sasabihin mong magsisisi ako? Xiao Jingsing, paano kanya niloko? Aayusin ko siya ngayon. Eksakto. Kuya, sabihin mo sa amin, niloko ka ba niya? Ang pera lahat ba? Sabihin mo, nandito kami para sa'yo. Oo. Wala. Hindi niya ako niloko. Ginusto ko ito. Ginusto mo yan, kuya?
Ibig mong sabihin, alam mong pulubi siya pero pinili mo pa ring makisama sa kanya ng kusa, tama ba? Hindi. Hindi. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari? Sige, sasabihin ko na ng diretso. Hindi ko siya nobya, inarkila ko lang siya. Ano, totoo bang nobya lang na inarkila? Sandali kuya, ikaw ba ang umarkila sa kanya? Sabi ko sa inyo, hindi naman talaga sila magkasintahan. Nagbayad siguro siya para sa isang peking nobya para lang mapasaya ang pamilya. Ayaw nyo lang maniwala sa akin. Xiao Jingsing, nababaliw ka ba? Bakit ka mag-aarkila ng nobya? Dahil pinilit ninyo ako, gusto nyong mapatahan ang mga kamag-anak. Wala akong magawa, kailangan kong umarkila. Ikaw, nakakagalit ka. Paano na lang ang mukha ko? Xiao Jingsing, napahiya mo kaming lahat ng kamag-anak. Walang nobya sa bagong taon, kaya umarkila ka na lang. Nakakakahiya, kahit wala kang mahanap na babae, huwag kang umarkila. Oo, at pulubi pa ang inarkila niya. Siguro nilinlang ng pulubing si Wenyan ng kuya ko sa mga matatamis niyang salita. Oo, siguradong nilinlang niya. Wenyan, sabihin mo. Paano mo nilinlang ang kuya ko? Kung aamin ka, baka patawarin kita. Kung hindi, babayaran mo ito. Tama na, tumigil na kayo sa pag-aaway. Ako ang umarkila sa kanya, hindi niya ako nilinlang. Sige, inarkila kita sa 200 isang araw. Babayaran kita, pasensya na. Umalis ka na. Hindi na kailangan ng pera. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin ako. Sa tingin ko, mabuti kang tao kaya gusto kitang makasama habang buhay. Ikaw, Nababaliw ka ba? Isang pulubi na katulad mo, akala mo karapat-dapat ka sa kapatid kong guwapo. Eksakto, napakawalang hiya niya, nagpapanggap na mapagbigay. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kapal ng muka. Kahit si Ayuko ay ayaw sa'yo, tapos gusto mo si Ajing namin? Ninang, huwag mong kalimutan yung ginawa niyang paggalaw ng kotse. Magnanakaw siya ng kotse. Ano pa ba ang hindi niya gagawin? Magnanakaw ng kotse? Anong ibig mong sabihin? Kanina, may kotse na nakaharang sa daan. Wala ang may-ari. Gusto niyang magyabang. Walang susi, pinilit niyang buksan ang pinto. Inilipat ang kuryente at ginalaw ang kotse. Karaniwang pamaraan yan ng mga magnanakaw ng kotse. Tama nga! Eksakto nga. Wenyan, hindi ko inakala na ikaw, na may malulusog na paa at kamay, ay hindi lang isang profesional na mandaraya na pulubi, kundi isa pang magnanakaw ng kotse. Magkusa ka na. Ano-ano pang krimen ang nagawa mo? Kaninong kotse ang ninakaw mo? Gusto mo talagang malaman? Siyempre, magkusa ka para mabawasan ang parusa. Sige, magsisimula ako sa dahilan kung bakit ako naging pulubi. Dahil sobra-sobra ang pera ko, hindi ko maubos-ubos. Pakiramdam ko, walang saysay ang buhay ko kaya naisip kong gamitin ito para tumulong sa iba. Pero hindi ako basta-basta makakatulong, kaya nagpanggap akong pulubi. Para makita kung sino pa ang may kabaitan at habag at tulungan silang baguhin ang kapalaran nila. Ganon ko nakilala si Ajin at nakita ang kanyang kabaitan. Kaya gusto ko siyang makilala ng husto. Anong sinabi mo? Sobra-sobra raw ang pera mo, kaya nagpanggap kang pulubi? Oo, hindi talaga ako pulubi, nagkukunwari lang ako. Hahaha, Wenyan ang kulit mo. Mahigit 20 taon na akong nabubuhay pero ngayon ko lang narinig na may nagpapanggap na pulubi dahil sobra-sobra ang pera. Hahaha, naniniwala ka ba sa kanya? Naniniwala ka bang may taong sobrang yaman na magpapanggap na pulubi sa kalye? Hahaha. Hindi ako naniniwala sa kahit anong sabihin niya. Noon, sabi niya, magtatrabaho siya para sustentuhan ako. Tapos muntik na siyang magutom. Oh, ito ang pinakawalang hiyang biro na narinig ko. Pulubi siya, nahuli, tapos ngayon nagkukunwari lang daw siya. Walang hiya. Ang walang hiya. Eksakto, ang baba na ng narating mo. Nagpaupa ka pa bilang peking kasintahan. Dinala mo ang walang katapusang kahihiyan sa lahat ng babae. Anong lakas ng loob mong magsabing sobra-sobra ang pera mo? Itinuro sa iyo ng ating mga ninuno. Huwag humusga sa itsura, pero parang hindi mo maalala. Tama na Wenyan, tigilan mo ang pagbaluktot ng mga salita at pagluloko sa sarili mo. Birthday ngayon ng nanay ko, 60 taon na siya. Huwag mong sirain ito sa kalokohan mo. Lumabas ka! Oo, lumabas ka. Magkabaryo tayo, magkaklase pa tayo noon. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Tigilan mo ang pagyayabang. Nahihiya ako para sa iyo. Xiao Jingsing, tingnan mo ang nagawa mo. Paalisin mo siya. Wenyan, umalis ka na.
Teka, sino ang humipo ng kotse ko? Sino ang naggalaw ng kotse ko? Sino ka? Siya po, Mr. Liu. Siya ang naggalaw. Siya nga. Sino ka ba? Gusto mo bang mamatay? Paano mo nagalaw ang kotse ko? Alam mo ba kung anong klaseng kotse yan? Kaya mo bang ipaayos kung masira? Mr. Liu, magnanakaw po siya ng kotse. Ang iniisip lang niya ay kung paano nakawin ang kotse niyo. Wala sa isip niya ang magbayad. Ano? Magnanakaw daw ng kotse? At sinubukan niyang nakawin ang kotse ko? Tama naman, di ba? Ano sa tingin niyo, Mr. Liu? Wala nga siyang susi. Pinilit lang niyang buksan ang pinto. Walang susi. Kinuha lang niya ang kotse niyo. Kung hindi yan magnanakaw ng kotse, ano pa? Zhao, huwag mo akong pagbintangan. Binabackstab kita? Maraming tao dito, maraming nakakita, kitang-kita nila ang nangyari. Kung paano mo basta-basta inilipat ang kotse ni Ji Liu, kung wala lang ang mga taong ito, malamang na ilayo mo na yan. Bastos ka, magnanakaw ka? Kung hindi ka magpapaliwanag, ipapakulong kita. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Harang ang kotse mo sa daan, hindi makadaan ang ibang sasakyan. Tinutulungan ko lang itong ilipat. Nakita ito ng lahat ng tao dito. Talaga? Nakita ba ng sino man sa inyo na nakaharang ang kotse ko at siya ang naglipat, ha? Nakita mo? O ikaw, nakita mo? Kitang-kita, Ji Liu. Halatang nagsisinungaling siya, walang magpapatunay para sa kanya. Ako ang magpapatunay para sa... Ako ang magiging garantiya para sa kanya. Jing, nawawala na ba ang isip mo? Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Sa tingin ko, ikaw ang nawawalan ng isip. Nakabara ang kotse niya sa daan, inilipat ito ni Wenyan. Bakit ka nagsisinungaling at siya ang pinagbibintangan? Yun ba ang tawag mong paglilipat? Eh ano kung nakaharang ang kotse ni Mr. Liu sa daan? Kailangan bang ilipat? Ikaw, Eksakto. Sports car na 600,000 yon, parang bahay na nakasakay sa gulong. Pwede bang basta na lang hawakan ng kahit sino? Sabihin mo sa akin, paano mo babayaran ang paghawak mo sa kotse ko? Nakabara ang kotse mo sa daan, tinutulungan kitang ilipat. Kahit nahawakan ko, ano naman ang problema? 600,000 lang naman ang halaga niyan. Puno ng mga kotse ang garahe ko, lahat ay hindi bababa sa 1,000,000 ang halaga. Ang barat na kotse mo mahirap pa i-drive. Nakakagalit ito. Ang lakas ng loob mong tawaging barat ang 600,000 kong kotse? Nakakatawa, isang pulubi nagpapanggap na mayaman, tawag pa niyang barat ang 600,000 na kotse. Palaka sa balon na nagmamalaki. Sa tingin ko kayo ang mga palaka sa balon. Ang katayuan ng chairman ay parang maliwanag na buwan at mga bituin. Hindi kayo karapat-dapat namang uyam sa kanya. Ano? Para siyang maliwanag na buwan at mga bituin? Wala siyang anuman. Paano siya magiging parang maliwanag na buwan at mga bituin? Nagpapaupa siya bilang peking kasintahan, parang hostess lang. Paano siya magiging parang maliwanag na buwan at mga bituin? Isang Fortune 500 na kumpanya, ang number 1 na brand ng kotse na Rolls ang tagagawa nito, ang chairman ng Dream Group. Kung hindi siya parang maliwanag na buwan at mga bituin, ano pa? Kay kapal ng muka, buti na lang hiniwalayan ko siya. Eksakto. Kayo, Tama na! Hindi na kailangang makipagtalo sa mga ordinaryong tao. Yung convoy na pinapunta ko para ipakita sa kanila ang mundo. Bakit wala pa? tatawag ako para mag-check. Tumigil kayo. Magandang araw po, Tagapangulo. Sino-sino ba ang mga panauhing pandangal na ito na narito para batiin kayo ng maligayang kaarawan? May koneksyon ang pamilya Xiao. Narito ba ang mga panauhin para magdiwang kasama ko? Umalis kayo, wala itong kinalaman sa inyo. Tagapangulo, dumating na ang convoy na hiniling ninyo. Ano, convoy niya yun? May convoy ba talaga siya? Anong sinasabi ninyo kanina? Sabi ninyo nagkukunwari akong mayaman, nakasinungalingan lang ang pagsasabi kong 3 ang kotse ng pamilya ko.
Dilatan ninyo ang mga bulag ninyong mata at tingnang mabuti. Tatlo ba talaga ang kotse ko o hindi? Imposible, hindi ito maaring mangyari. Malinaw na pulubi ka, paano ka magkakaroon ng convoy? Eksakto. Isang taong nagsabing susuportahan niya ako sa pamamagitan ng pagtatrabaho, paano niya kayang magkaroon ng convoy? Magkakabaryo tayo, magkaklase pa. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Sa tingin ko, nagpapa-impress ka lang sa pag-upa ng convoy. Tama? Tiyak na inupahan niya yon para magpa-impress. Hindi talaga kayo maniniwala hanggat hindi ninyo nakikita ang katotohanan. Sige. Ilabas ang mga sertipiko ng bagong kotse na inihanda kong regalo ngayon. Hayaan silang makita ng sarili nila. Opo. Tagapangulo, narito ang mga sertipiko ng bagong kotse. Maari na kayong umalis. Opo. Dilatan ninyo ang mga mata at tingnang mabuti. Mga sertipiko ito ng bagong kotse. Sa akin ang mga kotse na ito hindi inupahan. Chairman, ito ang mga bagong certificate ng sasakyan. Mauna ka na. Opo. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ito ang mga bagong certificate ng sasakyan. Sa akin ang mga sasakyang ito hindi hiniram. Imposible. Paano ka nagkaroon ng convoy? Imposible. Hindi ito totoo. Malinaw na isa kang dukhang pulubi. Paano ka nagkaroon ng convoy? Ano, mahal talaga bang sa kanya ang mga sasakyang ito? Talagang sa kanya nga. Paano ito nangyari? Yung babaeng tinanggihan ko na nagsabing susuportahan ako sa pamamagitan ng pagtatrabaho, paano siya nagkaroon ng ganito kalaking pera para makabili ng napakaraming sasakyan? Kung paano ako nagkaroon ng napakaraming sasakyan, hindi mo na kailangang malaman. Ito. So problema ba na hinawakan ko ang sasakyan mo? Paano mo gusto kitang bayaran? Ang bawat isa sa mga sasakyang ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Magkakasama, aabot sa 10-10 milyon ang halaga. Sino ka? Paano mo nabili ang mga sasakyang ito? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng aking sekretarya? Tagapagtatag at chairman ng Dream Group. Sapat na ba iyon para mabili ang mga sasakyang ito? Ikaw ang chairman ng Dream Group? Imposible. Hindi pwedeng siya ang chairman ng Dream Group. Bakit naman? Kasi magkasama kaming lumaki. Kilalang kilala ko siya. Galing siya sa mahirap na pamilya. Di kinaya ng nanay niya ang hirap kaya lumayas kasama ng ibang lalaki, iniwan ang tatay niya. Noong nag-aaral pa, wala siyang pambili ng pagkain. Nakatago siya sa sulok, kumakain ng kanin na sausawan lang ay tukwat at tsara. Naawa ako sa kanya, kaya minsan pinapakain ko siya ng pancake para naman may mantika siyang matikman. Tapos, nakapasa siya sa Tsinghua at Peking University pero wala siyang pang tuition. Umiiyak siyang napilitang mag-vocational school lang. Ganong tao, paano siya magiging chairman ng Dream Group? Wenyan, ikaw na ang magsabi. Totoo ba ang sinasabi ko? Totoo ang sinabi mo. At dahil sa kabutihan mo noon, sa pagpapakain mo sa akin ng pancake, kaya tinutulungan at sinusuportahan kita hanggang ngayon. Binigyan kita ng construction contracts, ginawa kitang kontraktor, tinulungan kitang yumaman. Pero di ko inakala na pagkatapos mong yumaman, magbabago ka. Iniwan mo ang mga dating kaibigan, naging mayaman ka nga, pero naging masama ka naman. Mukhang di mo kayang dalhin ang yaman. Ano, ikaw raw ang nagbigay sa akin ng mga kontrata sa construction at nagpamalas sa akin bilang kontratista? Hahaha. Nababaliw na siya. Akala ba niya ay siya ay isang makapangyarihang Diyos? Kanina lang, aminado ka na hindi mo kayang bumili ng pancake. Paano ka makakapagbigay ng mga kontrata sa construction? Tama, sa tingin ko ay nagmamayabang lang siya. Kahit paano mo siya tingnan, hindi siya mukhang mayaman. Lalo na ang maging isang malaking tao tulad ng chairman ng Dream Group. Wenyan, bibigyan kita ng pagkakataon. Mas mabuting sabihin mo sa amin kung paano mo nakuha ang mga kotse na ito. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, tatawag ako ng pulis ngayon din. Hindi na kailangang tumawag ng pulis. Ititigil ko ang lahat ng iyong mga proyekto sa lalong madaling panahon at saka ka maniniwala. Ano nung sinabi mo? Ititigil mo ang lahat ng aking mga proyekto ngayon? Malalaman mo pagkatapos kong tumawag. Itigil agad ang lahat ng mga proyekto ni Jaume.
Kunyan, akala mo matatakot ako sa'yo. Sa tingin ko, sadyang napakalalim lang ng pag-arte niya. Akala niya talaga mayaman siya. Tama na, tigilan mo na ang pagpapasikat. Kung talagang magagalit sila, hindi kita matutulungan. Umalis ka na ngayon. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Bagamat nabigo ako sa kanila, masaya ako. Dahil sa kabutihan mo, kung maaari, gusto kitang pakasalan. Kaya pala lumabas na ang tunay na kulay. Ano yan, Chow Maggie? Simple lang, isa lang siyang pulubi. Nagkataon lang na pinipressure ni Ninang si Kuya Jing na magpakasal. Sa pagkadesperado niya, gumastos siya ng 200 para upahan ito bilang pansamantalang nobya. Pero nahulog ang loob nito kay Kuya Jing dahil sa pera at hitsura nito at gusto nitong maging totoo. Kaya gumawa siya ng lahat ng kasinungalingang ito para magmukhang mayaman siya. Kaya naman magkakagusto talaga si Kuya Jing sa kanya at pakakasalan siya. Sayang naman ang lalaki at halata ng mga kasinungalingan niya. Dapat naisip niya, anong klaseng tao ba ang chairman ng Dream Group? Isang henyong pampinansyal na kilala sa buong bansa. Isang tanyag na nasa global rich list, hinahangaan ng napakaraming mayayamang binata. Bakit siya magkakagusto kay Jing? Tama, ang isang tulad ng chairman ng Dream Group napapaligiran ng mga gwapong lalaki. Bakit siya pupunta sa isang liblib na lugar tulad nito para magtapat sa kapatid ko? Ikaw ang sinungaling na hiniwalayan ko, napakatuso at walang hiya. At sinabi mo tatawag ka para itigil ang lahat ng proyekto ko. Bakit tahimik pa rin? Huwag kang mag-alala, di magtatagal, makukuha mo ang gusto mo. Talaga? Sige na, bigyan mo ako ng gusto ko. Ang dami kong kinita, nagsasawa na ako. 3. 2. Hello? 1. Hello? Ano? Tatapusin na ng Dewang Construction ang lahat ng kooperasyon sa proyekto sa akin? Ano daw siya rito? Ano, Jomeng? Magpapakitang gilas ka pa ba sa harap ko na ikaw ay isang kontratista? Imposible, hindi pwede. Palagi ka namang karaniwan lang. Paano mo mapapahinto ang Dewang Construction sa lahat ng kooperasyon sa akin? Dahil si Jiang Dewang, ang may-ari ng kumpanyang Dewang, ay pinalaki ko rin. Naiintindihan mo na ba? Ano, si Jiang Dewang ay pinalaki mo rin? Hindi pwede. Talagang imposible. Si Jiang ang hari ng real estate. Sinasabi mong ikaw ang nagpalaki sa kanya? Tama, sabi sa balita, mahigit 60 taon na si Jiang. Ilang taon ka na? Mahigit 20 taon ka lang. Anong karapatan mo para palakihin si Jiang? Eksakto, nagsisinungaling talaga siya. Oo. Pero kakatawag lang niya. Anak, totoo bang pinutol ng Dewang Group ang negosyo mo? Ay, oo nga, mahal. Hindi ba si Jiang Tianjin ng Dewang ang kapatid mo sa pananampalataya? Yan ang connection mo. Tawagan mo siya. Ay, oo nga. Muntik ko nang makalimutan. Ang panganay na anak ng Dewang Group ay kapatid ko sa pananampalataya. Tatawagan ko siya ngayon para kumpirmahin. Hello, sir. Hello sir, anong meron? May tao rito na nagsasabing siya ang lihim na pinuno ng Dewang Grupo mo at sasabihin daw niyang ipasara ninyo ako. Tumatawag ako para itanong sa'yo. Ano, may makakapagpasarang tao sa'yo ang Dewang Group? Sinong may ganong kapal ng muka? Ano, may tao bang makakapagpasara sa Dewang Group sa'yo? Sinong may ganang gawin yon? Siya yon, kababayan ko. Nagtrabaho sa labas, naging pulubi naman. Ngayon bigla niyang sinasabi na siya ang tumulong sa tatay mo at kaya niyang ipasara ako sa'yo. Hindi ako naniniwala sa kanya kaya tinatawagan kita para magtanong. Kakapal, sinong baliw ang magtatangka na sirain ang pangalan ng Dewang Group? Bantayan mo siya. Pupunta ako ngayon para asikasuhin siya. Magmayabang ka pa. Tingnan natin kung paano ka lalabas dito. Mahal, anong sabi ng kapatid mo sa Diyos? Sabi ng kapatid ko sa Diyos, walang ganong tao at pupunta siya rito para ibunyag at asikasuhin yon. Ang panganay na anak na babae ng Dewang Group ay pupunta sa ating barangay? Siyempre, kapatid ko sa Diyos yon. Kapag may problema ako, personal siyang darating. Ay, ang galing ng manugang ko. Ang laki ng impluensya mo. Ha ha ha. Nako, ang Dewang Group ang pinakamalaking kumpanya ng construction sa probinsya natin. Kung darating ang panganay na anak na babae sa ating barangay, baka pwede natin siyang kausapin para makakuha ng trabaho. Hahaha. Sige, ang laki ng impluensya ni Miss Zhao. Pakiusap, magsalita ka ng mabuti para sa amin mamaya.
Oo, magsalita ka ng mabuti. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos asikasuhin ng kapatid ko sa Diyos ang impostor na to, papasukin ko kayong lahat sa trabaho. Hahaha. Salamat, Miss Zhao. Wenyan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka at magmakaawa ngayon. Malapit mo nang makita kung sino ang kailangang lumuhod at magmakaawa. Sinong may lakas ng loob na mang-insulto sa dewang group ko? Ate, nandito ka na. Ate. Kumusta po, miss? Mga tanga, umalis kayo sa harap ko. Ate, sino ba itong benefactor ng dewang group? Magsalita ka. Siya po nandyan. Ikaw daw ang benefactor ng dewang group at gusto mong ipasara ang ate ko? May problema ba? Ako ang panganay na anak na babae ng dewang group at ang magiging tagapagmana. Bakit hindi ko alam ang tungkol sa anumang benefactor? Magsalita ka, impostor ka, ang yabang-yabang mo kanina. Tumatawag ng mga tao nagbabanta sa akin. Akala ko may kapangyarihan ka talaga. Eksakto. Ngayong nandito na ang ate ko, ang tagapagmana ng Dewang Group para ilantad ka. Anong masasabi mo? Panganay na anak na babae ng Dewang Group. Sa lahat ng paggalang, hindi ka karapat-dapat na kausapin ako. Umuwi ka at papuntahin mo ang tatay mo para kausapin ako. Ano, hindi ako karapat-dapat na kausapin ka? Kailangan kong tawagan ng tatay ko? Nakakagalit ito, Zhang Fen, iniinsulto ka niya. Eksakto, siya ang tagapagmana ng Dewang Group. At sinasabi niyang hindi ka karapat-dapat na kausapin siya, siya ang baliw. Probinsya na, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ngayon agad-agad, sampalin mo ang sarili mo at humingi ng tawad. O sa isang salita, masisiguro kong wala kang lugar sa non-province. Ikaw ang magpapawala ng lugar ko. Sige, tatawag ako ngayon din at ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang walang lugar. Jiang Dewang, may problema ka. Pumunta ka sa Xiao Village. Malapit nang dumating ang tatay mo para turuan ka ng magandang asal. Ano, kausap mo lang ang tatay ko sa telepono? Siyempre. Hindi ko na matiis ang panlolokong ito. Nasa ibang bansa ang tatay ko ngayon. Patay ang telepono niya. Imposibleng makontak siya. Paano ka nagpapatuloy sa pagpapanggap? Tumawag lang kami sa chairman. Hindi gumagana, nagpapanggap pa rin siya. Jiang Fen, tumawag ka mismo sa harapan niya at ibunyag ang panlolokong ito. Sige, ibunyag ko siya. Panoorin mong mabuti. Tatawagan ko na ang tatay ko. Naririnig mo ba, manloloko? Naka-off ang telepono ng tatay ko. Hindi gumagana. Magpanggap ka pa. Nakita mo? Agad na ibinunyag ng kapatid kong babae ang panloloko niya. Anong nangyari? Wala nang kayabang-yabang? Nang loko sa Dewang Group, balian ng mga paa at ikulong. Narinig mo? Panahon na para maglingkod ka sa binibini. Chairman! Sinong may lakas ng loob na subukan? Ano, Wenyan? Akala mo ba makakalaban ng ilang manloloko lang ang lahat natin? Dapat alam mo, ito ang Xiao Village na may tradisyong 800 taon na ang nakalipas. Lugar ito ng mga matatapang. Hindi ka pwedeng magkagulo dito. Wenyan, huwag mo silang kalabanin. Hindi ka mananalo dito. Humingi ka ng tawad sa binibini at hihingi ako ng tulong sa kuya ko at sa asawa niya. Ayu? Hindi pwede. Hindi ko tutulungan ng mandarayang yon. Eksakto. Hanggang ngayon, Ajing, ipagtatanggol mo pa rin siya? Hindi ko siya ipinagtatanggol. Ako ang nagdala sa kanya dito. Hindi ko lang siya pwedeng iwan. Pakiusap, sabihin mo sa binibini na baka nagpapakitang gilas lang si Wenyan. Pero hindi siya masamang tao. Papatawarin ko siya at saka nyo na siya pakawalan. Pakiusap, nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap. Hindi na kailangang makiusap sa kanila. Ayos lang ako. Hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo? Alam mo ba ang mangyayari kung magagalit ang Dewang Group? Kaya talaga nilang sirain ang buhay mo. Anak, halika rito. Huwag mo nang isipin siya. Sobra na ang kahihiyang idinulot niya sa atin. Nanay. Tita, malapit mo nang makita na ang nakakahiya sa inyo at sa pamilya ninyo ay hindi ako, kundi si Zhao Meng. Tama na. Isang babaeng tulad mo, may mga paa at kamay, pwedeng maglinis ng bahay at mabuhay. Pero pinili mong maging pulubi at sinungaling. Kahit na nahayag na, ayaw mo pa ring aminin at nagsasabi ka ng kung ano-ano.
Eksakto, at ako pa raw ang nakakahiya. Nasa likod ko ang Dewang Group. Ang panganay na anak na babae ng Dewang Group ay aking ninang. Kahit sa lungsod, kaya kong gawin ang lahat. At ako pa raw ang nakakahiya. Tama na ang salita, balian nyo ng binti at itapon sa kulungan. Suntukin nyo, suntukin nyo. Suntukin nyo, suntukin nyo! Suntukin niyo. Tumigil kayong lahat. Tatay, anong ginagawa mo rito? Pen, anong ginagawa mo rito? May nangaapi sa Dewang Group natin at gustong apihin ng ninang ko. Pumunta ako para makita kung sino ang bulag. Opo, Ninong. Dumating ang ninang ko para ipagtanggol ako. Nandito ka rin pala, Zhao Meng. Nasa ilalim ka ng proteksyon ng Dewang Group. Sino ang mag-aapog magapi sa'yo? Gusto bang mamatay? Ninong, siya yon. Wenyan, kawawang pulubi, kita mo? Ipinagtatanggol ako ng Dewang Group. Kumpara sa akin, mas mababa ka pa sa langgam. Eksakto. Nagmamayabang siya na ipapatigil ng Dewang Group ang trabaho ng asawa ko. Ngayon, tingnan mo siya. Nahihiya. Tigil. Ninong, anong nangyari? Binabati ni Jiang Dewang ang pinuno. Nagbibigay pugay si Jiang Dewang sa pinuno. Jiang Dewang, sumobra na ba sa'yo ang tagumpay ng Dewang Group at yung mga tauhan mo nangangagat na ng tao? Hindi. Ang grupong Dewang, kayo po ang nagpalaki nito, pinuno, para kayong pangalawang magulang ko. Hindi ko yan makakalimutan habang buhay. Tatay, naloko ka ba? Anong sinasabi mo? Tumahimik ka. Alam mo ba na ang kinakalaban mo ay ang pinunong kumakalinga sa atin? Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Paano nangyari yon? Sino ba siya para protektahan ka? Tatay, nawawala ka na ba sa sarili mo? Eh di ba, Ninong? Isa lang yan na trabahador sa amin sa probinsya. Ngayon, naging pulubi pa? Oo. May ebidensya akong larawan. Ito, Chairman, tingnan nyo. Oo nga, at siya ang ex-girlfriend ng asawa ko. Iniwan siya dahil wala siyang kwenta. Tumahimik kayo. Mga walang utang na loob. Malaking problema to. Tatay, anong nangyayari? Ano ba ang nangyayari ngayon? Gusto nyo malaman kung anong nangyayari? Sige, sasabihin ko. Alam nyo ba kung bakit ko siya inalagaan? Bakit ko siya binigyan ng mga proyekto? Oo, sabi nyo. Utos daw ng isang misteryosong pinuno. Eh bakit ang tatanga-tanga nyo? Hindi maaari. Tatay, huwag mong sabihin siya ang misteryosong pinuno. Tama. Minsan inutusan ako ni Miss Wen na alagaan si Zhao Meng dahil kababayan at kaibigan niya ito. Kung hindi, magkakaproblema ako. Kaya nga tinulungan ko siyang umasenso. Ha? Hindi naman, Ninong. Siya? Siya ang nag-utos sa'yo na tulungan ako. Sino ba siya para utusan ka? Tumahimik ka. Walang utang na loob. Bastos kang magsalita sa amo. Hindi, Ninong. Ang tanga-tanga ko. Siya si Wen yan. Pulubi talaga yan. Wala siyang kapangyarihan o connection. Ninong! Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo kahit sino dito. Alam ng lahat ang pinanggalingan niya. Napakababa na niya. Namamalimos na nga sa kalye. Uupa siya ng sarili niya para sa $200 para umuwi kasama ng iba. Xiao Jingsing, sabihin mo, hindi ba't inarkila mo siya ng $200 para umuwi sa bagong taon? Ito, Anong ikinakahiya mo? Magsisinungaling ka ba sa tagapangulo? Magsalita ka. oo. Tagapangulo, narinig nyo. Inarkila siya ng kapatid ko ng ₱200 bawat araw. Paano siya magiging isang malaking amo? Oo, Ninong. Nababaliw na ang impostor na ito. Sinisikap pa niyang lokohin ka. Dakpin ang impostor na ito. Oo, ikulong siya. Dakpin siya. Tumahimik kayo. Mga tanga, sinabi ko sa inyo, si Miss Wen ang puno at may lakas pa kayong bastusin siya. Tatay, gumising ka. Huwag kang magpalinlang sa impostor na ito. Kahit anong tingin ko sa kanya, wala akong nakikitang kakaiba at ang dami pang saksi dito. Opo, Ninong. Sabay kaming lumaki. Kilalang kilala namin siya. Kayo, kilalang kilala ninyo siya? Oo, sabay kaming lumaki. Napakahirap ng pamilya nila, wala silang makain, hindi kinaya ng ina niya ang hirap at tumakas kasama ng iba. Ang pang-tuition niya ay hinihingi, isang pamilya isa. Paano naging ganon kataas na pinuno ang isang tulad niya? Kung hindi siya maaaring maging isang mataas na pinuno, bakit sa tingin ninyo ang pinakamagagandang proyekto ang ibinibigay ko sa inyo nitong mga nakaraang taon? Bakit? Bakit? Dahil paulit-ulit na sinabi sa akin ni President Wen.
na espesyal ang relasyon ninyo at kahit na isa kang tipak na putik, dapat kitang tulungan. Sinabi ko rin kay Fenfen na lumapit sa iyo dahil may makapangyarihang tao sa likod mo. Siya ang tagapagtaguyod ng aming Dewang Group. Fenfen, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Oh, naalala ko. Sinabi mo nga iyon sa akin. Imposible. Imposible? Sa palagay mo ba, ang isang tagalinis ng hotel na tulad mo may dahilan para kitang tulungan? Posible bang siya nga talaga? Sino ba siya? Sino ba siya? Siya ang henyo sa pandaigdigang pananalapi, tagapagtatag ng Dream Group, ang car god na si Wen Yan. Ano? Siya ang tagapagtatag ng Dream Group, ang Diyos ng kotse, si Wen Yan. Ano, ikaw ang Diyos ng kotse si Wen Yan? Sa totoo lang, ayaw kong maging masyadong kilala. Pero ngayon, imposibleng itago ito. Ikaw nga talaga ang Diyos ng kotse, si Wen Yan. Ang isang nakakabisado ng mahigit 320 techniques sa pagmamaneho, ang naglakbay mag-isa sa Lopnur, tinalo ang hari ng kotse ng silangang Europa at naging alamat ng isang gabi? Pasensya na, masyado lang akong nasasabik. Oo, ang aking malalim na pag-unawa sa performance ng sasakyan ang nagtulak sa akin na likhain ang tatak na rolls. Oh. Sa mahabang panahon, ang teknolohiya sa paggawa ng kotse mula sa ibang bansa ay higit na mataas kaysa sa atin. Ginawa nitong katawa-tawa ang ating mga lokal na kotse. Hanggang sa lumitaw ang Diyos ng kotse at nilikha ang Rolls na nagpangamba sa buong mundo. Mula noon, ang ating mga lokal na kotse ay naging numero 1 sa buong mundo. At para doon, kailangan nating pasalamatan ang ating Diyos ng kotse. Hindi ko akalain na ikaw pala ang Diyos ng kotse. Hindi ko akalain na ikaw pala ang Diyos ng kotse. Ako... Talaga? Siya talaga ang Diyos ng kotse? Yung regalo niyang milyon-milyong piso sa akin, totoo ba yon? Mahal kong anak, yung bahay at kotse na binigay mo sa akin, totoo? Oh, pero ayaw mo naman. Ibinigay mo pabalik. Kaya wala na yun sa'yo. Mahal kong anak, nagbibiro lang ako. Bigyan mo na naman ako, tatanggapin ko na. Masayang-masaya akong tatanggap. Ang regalong milyon-milyong piso, hindi basta-basta hinihingi. Nagkaroon ka na ng pagkakataon. Wala nang iba pa. Nalito lang ako sa sinabi nila. Inanak, bakit di ka mag-sorry kay Miss Wen? Bilis! Ano? Ninang gusto mo akong mag-sorry sa kanya? Mga kasama, huwag kayong maloko. Nakikilala ko na siya. Impostor siya. Anong mali? Anong depekto? Mahilig din ako sa mga kotse. Nakapunta ako minsan sa isang luxury car launch event at nakita ko ang car god. Laging may suot na silver mask ang car god sa publiko, parang isang Diyos. Oo, hindi kailanman ipinakita ng car god ang kanyang tunay na mukha dahil sobrang deboto ng kanyang mga fans. Iniiwasan niya ang spotlight. Hindi tulad niya, nagpapanggap na siya ang car god. Sa tingin ko, impostor siya. Oh, imposter talaga siya. Kayong mga tao, nakakagalit kayo. Chairman, anong nangyari? Tatay, anong nangyari, tatay? Inaatake sa puso ang chairman. May gamot ba kayo? Sa tingin ko nasa bulsa niya ang gamot. Tingnan ko. Wala. Bakit wala dun? Nagmamadaling umalis ang chairman. Naiwan niya siguro. Dalhin natin siya sa ospital. Bilis, tulong. God, sister. Ikaw, sasama ba ako sa inyo? Bantayan ninyo ang putang ito. Kung may mangyari sa tatay ko, ibubuwis niya ang buhay niya. Opo, God, sister. Narinig mo ba yon, Wenyan? Kung may mangyari sa chairman, patay ka. Oo, hindi sapat ang buhay mo para bayaran yon. Talagang hindi ka matututo. Ano? Nagkukunwari ka pa? Ang ginawa mo sa aking ninong ay nagdulot sa kanya ng problema. Malapit na ang panahon mo at nag-aarte ka pa rin? Jomeng, hindi ko inakalang magiging ganito kakatanga. Nakalimutan mo na ba na pinahinto na ni Dewang ang iyong mga proyektong konstruksyon? Ano naman, naloko ang ninong ko ng dahil sa iyo. Kaya niya ibinigay ang utos na iyon. Kapag natauhan na siya, ibabalik niya ang suporta sa akin. Pagkatapos, ang katapusan mo na iyon. Sige, tingnan natin kung kaninong katapusan iyon. Umalis na tayo. Opo. Gusto kong ituloy ito sa iyo pero naging masyadong komplikado. Aalis na ako ngayon. Kung kailangan mo ng anuman, hanapin mo lang ako sa Dream Group. Wenyan, ikaw ba talaga ang Diyosa ng kotse ng mundo? Mahalaga ba kung ako ang Diyosa ng kotse?
Oo, mahalaga. Bakit? Ang idol ko ay ang diyosa ng kotse. Ang pinakamalaking pangarap ko ay pakasalan siya. Ang pangarap mo ay pakasalan ng diyosa ng kotse. Malaking pangarap iyan. Oo, medyo hindi makatotohanan. Pero kahit na makausap lang siya o makapag-picture kasama siya, napakasaya ko na. Sige, mag-picture tayo ng ilan. Halika, ikaw ang mag-picture. Wenyan, ikaw nga talaga ang diyosa ng kotse. Wenyan, ikaw talaga ang diyosa ng kotse. Kuya, impostor yan. Bakit naniniwala ka pa rin sa kanya? Eksakto. Kung siya ang tagapangulo ng Dream Group, kung siya ang diyosa ng kotse, magkaka-interes pa ba siya sa'yo? Akala mo ba lahat ng tao ay kasing mababaw at sakim mo? Mababaw at sakim, ako ang namamahala sa 8,000 manggagawa. Ako ay isang kontratista. Kung napakagaling mo, ipakita mo ang totoo. Oh, ipakita mo. Oh, mga kapatid na Yu at Jing, huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa impostor na ito. Pagtuunan natin ng pansin ang kinabukasan ko. Anong kinabukasan? Alam mo, simula pa nung bata ako, gusto ko na si Aging. Ngayon, sa ika-6 na pong kaarawan ni Ninang, gusto kong mag-propose kay Aging. Napakaganda naman. Doble ang saya. Oh, Maggie, kayo ng kapatid ko ay napakabagay. So, suportado ninyo ako? Siyempre naman, isang karangalan na magkaroon ka sa pamilya. Ninang, wala ka namang tutol, di ba? Wala akong tutol. Pero si Ajing? Hindi pwede, talagang hindi ako sasang-ayon. Xiao Jingxing, sinasadya mo bang sumalungat sa akin? Lahat ng kamag-anak ay sumang-ayon na. Ano ba ang problema mo? Ako ang magdedesisyon para sa sarili kong pag-aasawa. Walang saysay ang pagsang-ayon ng iba. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo naman talaga magugustuhan yung $200 na upang impostor na yon, di ba? Ang kapal mo, hindi mo naman talaga magugustuhan yung peking yan na inarkila lang, di ba? Oo. Kahit hindi ko siya gusto, hindi kita pakakasalan kailanman. Huwag, kuya, bobo ka ba? Ang tatay ni Maggie ay may-ari ng minahan ng karbon. Maraming sasakyan at bahay ang pamilya nila. Pakasalan mo siya at magiging komportable ang buhay mo. Itong babaeng Wen na to ay basura lang na itinapon ko. Gusto mo rin bang pagtawanan? Oo, sang-ayon din ako na huwag mong pakasalan itong peking yan na hindi naman kilala. Si Megui ang pipiliin kong manugang. Oh, Ninang, ang talino mo talaga. Tatawagan ko na ang tatay ko para ihanda ang bigay kaya. At bibilhan ko ng kanya-kanyang sasakyan si Ninang, ang kapatid ko, at ang asawa niya. Ay, anak kong napakabait, napakabukas palad mo. Siyempre naman, Ninang, pagkatapos ng kasal namin ni Ajing, kayo na ang magiging tunay kong ina. Pagkatapos, ang mga mina ng karbon at mansyon ng pamilya namin, lahat iyon na. Pwedeng-pwede na kayong magpahinga at mag-enjoy sa buhay. Mabuti. Sigurado na ang kasal na ito. Nakikita mo, kahit gaano kagaling ang mga kasinungalingan mo, ang lalaking gusto mo, sa akin pa rin mapupunta. Talagang talunan ka. Talunan? Akala mo ba ang pagmamay-ari ng mina ng karbon ay nagpapayaman at nagpapaimportante sa'yo? Oo, ganun nga. Ano, nainggit ka, nagsiselos? Naniniwala ka bang mapapapunta ko rito ang tatay mo para humingi ng tawad sa akin ng personal? Ano, mapapapunta mo rito ang tatay ko para humingi ng tawad sa'yo? Nababaliw na ba siya? Kilalang amo sa minahan ng karbon ng tatay ni Maggie. Bakit siya hihingi ng tawad sa kanya? Ang loko-lokong ito, pakawalan ang mga aso. Kung magpapatuloy siya nito, ako na mismo ang mananakit sa kanya. Huwag. Dahil umabot na siya sa ganito kalalim ang kanyang kasinungalingan, pagbibigyan ko siya. Sinabi mo lang na mapapapunta mo rito ang tatay ko para humingi ng tawad sa iyo ng personal. Sige, tatawagan ko siya ngayon din at papapuntahin ko siya rito. Tingnan natin kung siya ang hihingi ng tawad sa iyo o ikaw ang ipapapatay niya. Tatawagin ko siya ngayon at papuntahin ko siya dito. Tingnan natin kung magsusorry siya sa'yo or ipapapatay ka niya. President Zhao, mag-invest ka lang ng ilang milyon sa pelikulang yon. Gusto mo talagang mag-invest ako? Siyempre naman, sabi sa akin, sino man ang makakuha ng mas malaking investment ang magiging bida. Pwedeng sumikat ako dahil sa pelikulang to.
Halo, mahal, anong problema? Tatay. Dalawa, una, nag-propose ako sa pamilya ni Godmother ngayon. Pumayag silang lahat. Pangalawa, may baliw na babae na hindi lang gusto ang lalaking mahal ko pero sinasabi pa niyang mapapapunta ka sa harap niya para mag-sorry. Ano, may gustong makipag-agawan sa anak kong babae para sa lalaking iyon at ako pa ang dapat humingi ng tawad sa kanya? Hintay ka dyan, papunta na ako. Tingnan natin kung sino ang baliw na to. Ipapaibaba ko siya sa mina ng karbon. Sige. Anong nangyayari, Presidente Zhao? Bakit ka galit na galit? Pwede namang pag-usapan ang pamumuhunan. Kumuha ka ng kwarto at sabihin mo sa akin ang numero. Pagkatapos kong ayusin ito, pag-uusapan natin ang pamumuhunan. Talaga? Salamat, Presidente Zhao. Tara na, oras na para maglibing ng tao. Sandali lang, malapit nang dumating ang tatay ko. Tingnan natin kung paano siya magsusorry sa'yo. Maghihintay ako. Sabi niya, may mina ng karbon ng tatay niya, di ba? Opo, Chairman. Tawagan mo ang pinuno ng Coal Management Bureau at papuntahin mo rito. Tingnan natin kung ano talaga ang kaya nitong Zhao na to. Sige. Imposible, anong sinabi mo? Kaya mong papuntahin dito ang pinuno ng Coal Management Bureau? Oh, ano naman? Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung sino ang pinuno ng Coal Management Bureau? Kahit 3 mina ng carbon pa ang hawak ng tatay ko, hindi siya karapat-dapat na makasama sa iisang hapagkainan niyan. Sino ka ba? Sa tingin ko, wala siyang alam tungkol sa Coal Management Bureau. Alam ng lahat na mayayaman ang mga negosyante ng carbon. Pero ang mga tunay na elite lang sa kanila ang nakakausap ng pinuno ng Coal Management Bureau, isang pulubi na hindi makabili ng bisikleta. Gusto pang magkaroon ng koneksyon doon? Lalo na ang tawagin siya rito. Eksakto. 60 taong gulang na ako, pero ngayon ko lang nakakita ng taong ganito kapal ang muka, kahit anong sabihin walang hiya. Nakikita ko na, nagsisinungaling ka lang. Umalis ka na, mangangatay ang tatay ni Zhao Meigi. Mabagsik yon. Kapag dumating na siya rito, hindi ka na makakaalis. Aalis na sana ako pero ngayon sa tingin ko mabuti kang tao. Mananatili ako para protektahan ka, pakakasalan kita. Huwag na, sa ganitong paraan hindi papayag ang pamilya ko. Ayos lang, malapit nang malaman ng lahat kung sino talaga ako. Chairman, malapit na raw dumating ang pinuno ng Coal Management Bureau. Sabi ng hepe ng Coal Management Bureau, paparito na raw siya. Ano, tinawagan mo talaga ang hepe ng Coal Management Bureau? Pupunta talaga siya? Paano nangyari yon? Kahit kami hindi alam ang numero niya. Paano niya nalaman? Syempre alam kong peke yun. Binibiro ko lang siya. Tama. Ngayong araw na ito, ilalantad natin ang peking ito at ipapakulong siya. Oo, ngayong araw matututunan niya ang kahulugan ng paghahanap ng gulo. Tingnan mo ang nagawa mo, lalo mo lang pinalala ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw ang magiging sandali ng iyong tagumpay. Lahat ng mga nangutya, nagduda at umapi sa iyo ay magsisisi sa kanilang pagkabulag. Ay, nakita ninyo ba yon? Ganito ang paraan ng walang kwentang to para lokohin ang mga lalaki. Wala kang ang pera, ang laki naman ng mga sinasabi mo. Ang lalaking mahuhulog sa'yo ay dapat bulag. Eksakto. Bulag ako nang mahulog sa kanya. Buti na lang at agad ko siyang iniwan. Hindi ko lang inasahang lalapit siya sa kapatid ko. Oo nga pala, anong klaseng kotse ang gusto mo? Anong klaseng kotse ang gusto ko? Anong ibig mong sabihin? Anong kotse ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Huwag na, hindi ba't natawa na silang lahat sa'yo? May mga bagay na kailangan mong paniwalaan. Paano kung may himala? Sabihin mo sa akin kung anong kotse ang gusto mo. Baka maibigay ko sa'yo. Gusto ko ng sports car. Sige, bibigyan kita ng sports car. Tumawag ka at magpadala ng isang mamahaling sports car. Opo? Teka, huwag na. Hindi nga ako marunong magmaneho. Ayos lang, ako ang magmamaneho. Isasakay kita. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang anak ko at pilitin akong humingi ng tawad? Sino ang may kapal ng mukhang nangapi sa anak kong babae at nagpapa-apologize sa akin? Tatay. Anak ko? Papa, nandito ka na. Sino ang nangahas na mangapi sa anak ko at gustong magpa-apologize ako? Presidente Zhao. Oh, Presidente Zhao, magkakapamilya na tayo. Tawagin mo na akong kapamilya. Oo, kapamilya. Sino ang nagyayabang ng api sa anak ko at nangaral sa akin? Papa siya.
Presidente Zhao, kilala mo ba siya? Paano ko makikilala ang isang walang kwentang tao? Hindi ko siya kilala. Ang kapal ng mukha niya, sabi niya isang tawag lang ay mapapapunta ka rito at mag-a-apologize sa kanya. Akala mo mapapa-apologize kita sa'yo? Oh, sinabi ko yan. Ano ngayon? Nandito na ako. Paano kung hindi ako mag-apologize? Sigurado ako na mag-a-apologize ka sa akin pero hindi ko tatanggapin. Ano, mag-a-apologize ako sa'yo at hindi mo tatanggapin? Oo. Nandito na ako. Kung hindi ako mag-apologize, anong magagawa mo? Kung wala kang magagawa, ako naman ang gagawa ng paraan sa iyo. Papa, sinabi rin niya na kayang dalhin dito ang pinuno ng kawanihan ng pamamahala ng karbon. Ano? Kaya niyang dalhin ang pinuno ng kawanihan ng pamamahala ng karbon? Ang yabang-yabang mo, hindi mo alam kung sino ka. President Wen, narito na ang 2 kotse na hiniling mo. Pwede mo nang tingnan. Wen yan, eto ay Sige na, pumili ka. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. talaga. Nandito na ang mga kotse. Peke kaya ito? Pumili ka na. Ano, gusto mong tumakbo? Sabi ko sa'yo, magsasorry ka sa akin ngayong araw na ito. Pero una, bibilhan ko muna ng kotse ang asawa ko. Okay? Nagsisinungaling ka pa? Papatayin kita ngayon. Huwag tatay, sandali lang. Hinapi ka niya at hinamon pa ako. Bakit pa natin siya pababayaan? Di ba nilalaro muna ng pusa ang daga bago kainin? Nagmamaganda tong babaeng to sa harap ng lalaking mahal ko. Sabi pa bibili siya ng sports car para dito. Malamang inarkila niya ang 2 kotse na ito para magmukhang maganda. Papanoorin ko siyang ituloy yan at lubusang mapahiya. Sige, susundin kita. Hindi ko muna siya gagalawin. Sige na. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Wen yan, seryoso ka ba? Siyempre. Sa tingin ko, mas bagay sa'yo yung puti. Mas maganda. Okay, kaya bilisan mo at kunin ang kontrata ng pagbili. Hayaan mo siyang bilhin yan. Miss, kailangan mo ba ng kontrata para sa pagbili? Miss, kailangan niyo po ba ng kontrata sa pagbili? Oo, syempre. Kung bumibili siya ng kotse para ipamigay, paano niya magagawa yon ng walang kontrata? Tama, sinungaling. Sabi mo, bibili ka ng kotse para ipamigay, di ba? Oo, ibigay mo sa akin ng kontrata. Opo. Kapag napirmahan na ang kontrata at nabayaran, maibibigay na namin ang susi. Sige, bayaran magkano? Ang kabuang bayad ay 128 milyon. Ang unang hulog ay 320,000. Hindi na kailangan. Buo ang babayaran ko. Cardo, cash. Cash, nasa akin lang nangyari. Kayong dalawa, kunin nyo ang 1.28 milyon na cash sa kotse para ipambayad. Opo. Ano? Sinasabi mo bang may 1.28 milyon na cash sa kotse na yon? Nagsisinungaling ka? Anong klasing tao ang naglalagay ng milyon-milyon sa kotse nila? Akala ba niya siya ang pinakamayaman sa mundo? Mga palaka sa balon. Wala silang alam sa tunay na yaman. Sige, titingnan ko kung talagang may ganoong kalaking pera ka. Kung makakapaglabas siya ng ganoong kalaking pera, luluhod ako at tatawagin siyang lola. Jomeng, yan ang sinabi mo. Dapat kang lumuhod. Sige mo, kung may pera ka, luluhod ako. Pero paano kung wala? Kung wala, gagawin ko ang anumang gusto mo. Sige! Kung wala, luluhod ka at tatahol na parang aso. Tapos umalis ka na sa baryo at tumigil ka sa pagpapahiya sa amin. Amo, nakuha na namin ng pera. Amo, nakuha na namin ng pera. Sige, hayaan mong bilangin nila. $10,000, $20,000, $30,000. Ganun karami talaga ang pera niya? Hindi pa ako nakakita ng ganyang kalaki sa buong buhay ko. $180,000. Paano nangyari to? Saan niya nakuha ang ganyang kalaking pera? Peke to. Ang tulad niya, 3,500 lang ang sinasahod kada buwan. Imposibleng kumita siya ng ganyang kalaki sa buong buhay niya. Eksakto. Peke yan, talagang peke. $126. Eksaktong 128 milyon. Miss, huwag kang maniwala sa kanya. Pulubi lang yan. Paano siya magkakaroon ng ganyang kalaking pera?
Peke ang perang yan, talagang peke. Oo, talagang peke. Huwag kang mag-alala, may dala kaming counterfeit detector. Pwede nating i-check. Ate, kunin mo yung detector sa kotse. Magtiwala ka sa akin. Tunay. Ano, tunay? Tunay? Ganon karami talaga ang pera niya? Totoo ba? Ganon karami talaga ang pera niya? Baka naman importante talaga siya. Malalaman mo rin agad kung importante ba siya, okay ba ang pera. Pwede mo nang ibigay sa akin ng mga susi. Pwede nang maiwan ng kotse. Opo nga mo. Eto, sa'yo na ito. When yan, bibigyan mo talaga ako ng kotse? Siyempre, nagbibiro ba ako tungkol dito? Hindi. Kunin mo na. Ngayon, pwede mo nang i-drive ang pangarap mong sports car. Pero hindi ako marunong magmaneho. Okay lang, iihahatid kita papuntang lungsod. Tapos papasok kita sa driving school. Sige, when yan, salamat. Zhao Meng, anong sabi mo? Kung makakapaglabas ako ng pera, luluhod ka at tatawagin akong lola. Anong big deal? 1 milyon lang naman yan. Daan-daang milyon ang kabuang assets at bank accounts ko. Wala iyang konting pera mo, bakit ako luluhod sa'yo? Eksakto. Yang konting pera mo, nagmamalaki ka pa. So, desidido kang sumira sa salita mo? Eh kung gawin ko, anong gagawin mo? At sinabi mo pa na paparito ang isang amo ng uling para humingi ng tawad sa iyo. Dala-dala pa niya ang sarili niyang mga tauhan. Subukan mo siyang papag-apologize kung matapang ka. Nagsaya ka na. Oras na para ayusin ang usapan natin. Nagsaya ka na. Ngayon panahon na para ayusin ang mga bagay sa amin. Sa akin, sinasabi ko pa rin, hindi ka karapat-dapat. Ano, hindi ako karapat-dapat? Halos hirap na hirap ka lang makaipon ng 1 milyon. Ang maipapakita ko sa iyo ay magpapasabog sa utak mo. Talaga? Ipakita mo. Gusto kong makita kung ano ang magpapasabog sa utak ko. Sabi mo kilala mo ang pinuno ng kawanihan ng pamamahala ng karbon. Hindi mo ba siya tatawagan? Nasaan na siya? Ano, tapos ka nang magmayabang? Oo, bakit wala pa siya rito? Puntahan mo. Opo. Galit na ang chairman. Bakit wala ka pa rito? Bilisan mo. Nasa pasukan na ng barangay. Malapit na siyang dumating. Narinig ko ba yon? Ganon siya makipag-usap sa pinuno ng kawanihan ng pamamahala ng karbon? Inuutusan? Anong klasing posisyon ang pinuno ng kawanihan ng pamamahala ng karbon? Maraming mayayaman ang magalang sa kanya at ganoon siya magsalita sa kanya. Kung nandito nga siya, papatayin niya yon. Sa tingin ko, ginagamit lang niya ito bilang pantakip. Paano kung ganito? Dalhin natin siya sa pinuno. Kapag nakita niya tayo, iisipin niyang tapat tayo, di ba? Oo. Kung mahuli natin ang impostor na ito na sumisira sa reputasyon niya, magpapasalamat siya sa atin. Baka bigyan pa niya ako ng 2 pang mina. Tapos, yayaman tayo. Ngayon din, dakpin ang mga impostor na nagkukunwaring mahalaga. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Sinong may lakas ng loob na hawakan siya? Sino to? May iba pa bang nandito? Hu, Presidente Hu. Tatay, sino si Presidente Hu? Oh, siya ang pinuno ng Coal Management Bureau. Tumawag nga ba talaga siya kay Presidente Hu? Imposible. Paano makakatawag kay Presidente Hu ang isang tulad niya? Hindi siguro siya tumawag. Paano makakatawag sa kilalang Presidente Hu ang isang pulubi na itinapon ko? Binabati ni Hu Changshan si Chairman Wen. Hu Changshan, narito ka na rin. Dumating ako agad nang mabalitaang tumawag si Chairman Wen. Maari ko bang malaman kung ano ang problema? Kilala mo ba siya? Zhao Jinshan, siya ay may-ari ng mina sa ilalim ng aming asosasyon. Ano po ang problema, Chairman Wen? Sabi niya, may-ari siya ng mga mina ng karbon, mayaman at makapangyarihan. May dalang 2 lalaki para bugbugin ako at gusto niya akong patayin. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Ano? Zhao Jinshan, may lakas ka ng loob na pagbanta ng pinakamamahal kong Chairman Wen? Ano, Zhao Jinshan, nangahas kang manakot sa pinakamamahal kong Chairman Wen? Siya ang chairman? Sino ka? Tang, bulag ka ba? Hindi mo kilala si Chairman Wen? Hindi, bulag nga ako. Pakisabi nga, President, sino siya? Kapag sinabi ko kung sino siya, baka ikamatay mo. Si Chairman Wen ang chairman ng Dream Group, ang numero 1 grupo sa ating lalawigan. Isa siyang alamat sa larangan ng pananalapi na kilala sa buong mundo at ang nagtatag ng Rolls, ang unang sikat na brandang kotse sa mundo. Siya rin ang nangungunang driving master sa mundo, kilala bilang ang diyosa ng kotse. Siya
Siya ang chairman ng Dream Group? Totoo pala ang sinabi niya? Imposible. Isa lang siyang manggagawa mula sa amin. Paano siya naging ganong kasikat na tao? Oo, President Hu. Isa lang siyang pulubi. Paano magiging pulubi sa kalye ang chairman ng Dream Group? Sinabi ko na sa inyo, napakarami kong pera at gusto kong tumulong sa ibang tao. Kaya nagpanggap akong pulubi para makita kung sino ang mabait at may awa at tulungan silang baguhin ang kapalaran nila. Nakita kita noon na papunta sa akin, pero natakot si Zhao Meng na hihiram ako ng pera, kaya umiwas siya. Tama ba ako? Nagpanggap ka talagang pulubi? Talaga bang nagpapanggap kang pulubi? Ano pa? Sa tingin mo ba sinungaling ako? Ano naman ang makukuha ko sa'yo kung magpapanggap akong mayaman? Akala ko nga iniwan ka lang ni Xiao Anyu, tapos ngayon gusto mong lokohin si Xiao Jingsing sa pamamagitan ng pagpapanggap na mayaman. Kalokohan. Kilalang kilala sa buong mundo si Chairman Wen. Maraming kilalang tao ang itinuturing ang sarili nilang estudyante niya. Kailangan pa ba niyang magpanggap sa harap ng mga probinsyanong tulad ninyo? Presidente Hu, baka nagkakamali ka, baka magkamukha lang sila. Kalokohan, itanong mo pa, alam mo ba ang relasyon ko kay Chairman Wen? Kung wala si Chairman Wen, hindi ako aabot sa kinaroroonan ko ngayon. Noong mga nakaraang taon, humina ang industriya ng karbon sa lalawigan ng Nan. Alam ng lahat na sagana sa karbon ang mga bundok ng lalawigan ng Nan, pero kulang kami sa mga advanced na kagamitan para sa paghahanap at pagmimina. Si Chairman Wen ang naghahanap ng mga siyentipiko para sa amin at pinagawa nila ito ng libre. Dahil doon, umunlad ang buong industriya ng karbon ng lalawigan ng Nan. Sa tingin mo ba, makakalimutan ko ang taong nagbigay sa akin ng ikinabubuhay? Napakatanga ko. Nagkamali ako kay Chairman Wen. Luluhod ako para humingi ng tawad. At ikaw, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Chairman Wen. O Chairman Wen, Kahit nataos puso kang humingi ng tawad, hindi ibig sabihin ay pinapatawad na kita. Dahil humihingi ka ng tawad dahil malakas ako. Ang gusto ko ay maging mabait ka sa mga ordinaryong tao. Naiintindihan mo ba? Hu Changshan. Opo. Ginagamit ng mag-amang Zhao ang kanilang yaman para mga pinang iba. Kunin mo ang kanyang mga minahan. Opo. huwag Chairman Wen, nagkamali ako. Huwag, pakiusap, huwag. Huwag, pakiusap, huwag. Chairman Wen, nagkamali ako. Hindi mo pa rin ako nauunawaan. Mabait ako sa mabubuting tao, pero may hinanakit ako sa mga gumagawa ng masama. Ikaw ang gumawa ng mali, kaya nararapat lang ito sa'yo. Zhao Jinshan, umalis ka na. Gusto mo bang lalong magalit si Chairman Wen? Sige, alis na ako. Ngayon na. Sabihin mo paano mo gustong mamatay. Ikaw nga talaga ang chairman ng Dream Group? Mula pa sa simula, totoo ang lahat ng sinabi ko. Pero ikaw, sa sobrang yabang mo, ayaw mong maniwala kahit isang salita. Akala mo ba ang mayayaman ay dapat mag-aksaya at palaging may kasamang maraming tao? Pero hindi totoo yan. Karamihan sa mga matagumpay na mayayaman ay nagtayo ng kanilang yaman sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtitiyaga. Alam nila kung gaano kahirap kumita at pinahahalagahan nila ang pagkatao. Pero sa paningin mo, lahat sila ay maluho at malupit. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Kaya talaga ikaw pala ang nagbigay sa akin ng mga proyektong iyon at nagpasikat sa akin? Sinabi na sa iyo ni Jiang Dewang, kung wala ako, sa palagay mo makukuha mo ang suporta ng Dewang Group? Kaya totoo nga, kung si Xiao Wen nga ang nagtatag ng Dream Group, makatuwirang makinig sa kanya ang Dewang Group. Hindi ko inakalang ganoon pala kahalaga si Xiao Wen. Alam kong ikaw, Wen, yan ay may ambisyon at gustong magtagumpay. Nagawa mo, nagbunga ang iyong pagsisikap. Binabati kita. Hindi na kailangang batiin ako. Dahil simula ngayon, ipababawi ko sa iyo ng Dewang Group ang lahat. Pwede ka nang bumalik sa paglilinis sa hotel. Huwag, Wen yan. Huwag, Chairman Wen. Magkababayan tayo. Huwag. Magkasama tayong lumaki. Lumabas ka! Hindi, Wen yan. Hindi, Chairman Wen. Magkababayan tayo. Hindi. Magkasama tayong lumaki. Layas. Mga bulag at walang utang na loob. Tinulungan ko siya tapos ako pa ang tinalikuran. Totoo, karangalan niya ang makilala si Chairman Wen pero hindi niya pinahalagahan. Hindi mo magagawa ang isang bagay na maganda mula sa isang pangit na simula. Chairman Wen, pwede pa ba tayong... Pwede pa ang ano? Ay, ang paghihiwalay natin ay isang malaking pagkakamali. Ikaw rin, lumayas ka. Ay. Ikaw ang nakipaghiwalay kay Xiao Wen. Ngayon, gusto mo nang makipagbalikan? Ngayon, gusto na ni Xiao Wen ang kapatid mo, si Ai Jing. Tama ba, Xiao Wen? Kung gusto niya akong pakasalan, pakakasalan ko siya. Talaga? Ay, Ai Jing, oo, gusto ko. Wen yan, ikaw nga ba talaga ang diyosa ng kotse? Hindi ka pa rin naniniwala? Hindi,
Hindi ako naniniwala, parang nananaginip lang ako. Dahil ang diyosa ng kotse ang laging idol ko. Hindi ko inakalang makikilala ko siya ng personal at langit masyado mo ba akong pinapaboran? Huwag kang magpasalamat sa langit. Sa sarili mong kabutihan magpasalamat. Walang tunay na halaga ang pera. Ang kabutihan ang tunay na nakakapukaw ng damdamin. Maaari ba talaga kitang pakasalan? Siyempre naman. Nang lahat ay laban sa akin, ikaw lang ang tumayo sa tabi ko. Doon ko napagpasyahan na ibibigay ko sa iyo ang pinakamaringal na kasal at habambuhay na kaligayahan. Tara na, sakay tayo sa kotse na ibinigay ko sa iyo, pumili tayo ng gusto mong suit. Ang lahat umuwi na kayo. Tayo na. Ako naman, Tingnan mo kung gaano kasaya ang kapatid mo.